At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang malaking kontrobersya ang naglalabasan ngayon sa Senado matapos ibunyag ng isang testigo ang di umano'y mga katiwalian na kinakasangkutan ng dalawang mataas na opisyal ng gobyerno. Sa isang mainit na pagdinig, isang eyewitness ang nagbigay ng testimonya na magdudulot ng mga seryosong tanong sa kredibilidad ni na Congressman Acop at Congressman Abante. Sa kabila ng mga tahimik na operasyon sa loob ng Kamara, nakatanggap ng matinding pansin ng mga pahayag ng testigo na nagde-describe sa mga umano'y illegal na transaksyon at pabor sa mga pribadong kumpanya na may koneksyon sa mga kongresista. Ayon sa testigo, ito ay naganap sa mga nakaraang buwan kung saan ipinagkaloob daw ang mga kontrata kapalit ng malalaking kickbacks. Sa isang session ng Senado ngayong araw, nagpatuloy ang paglalahad ng testigo kung paano siya naging bahagi ng mga operasyon ng mga nagsabing kongresista. Ayon sa kanya, personal niyang nasaksihan ang mga hilihim na pagpupulong kung saan tinalakay ang mga paraan upang makakuha ng mga pondo mula sa mga proyekto ng gobyerno. Ang mga impormasyon ay matindi ang epekto sa kasalukuyang estado ng gobyerno, kaya't nagdesisyon ng mga senador na magsagawa ng mas malalim na investigasyon. Dismayado naman ang ilang mga miyembro ng Senado sa mga pahayag ng testigo. Ayon kay Senator Ping Lacson, kung totoo ang mga aligasyon, ito ay isang malaking kahihiyan sa ating sistema ng gobyerno. Samantalang, si Senator Risa Hontiveros ay nagsabing hindi pwedeng maging tahimik na lang tayo at hayaang magpatuloy ang ganitong uri ng katiwalian. Bilang tugon sa mga akusasyon, naglabas ng pahayag sina Congressman Acop at Congressman Abante. Itinanggi nila ang mga aligasyon at itinuring ng paninira lamang ito. Ayon sa kanila, walang katotohanan sa mga paratang at ang testigo ay maaaring may personal na galit o interes sa mga pangyayari. Sa ngayon, wala pang formal na kasong isinampa laban sa kanila, ngunit ang issue ay magdudulot ng masusing investigasyon. Patuloy na nakatutok ang buong bansa sa pag-usat ng investigasyon na ito at tinitignan kung paano ito makakaapekto sa mga kasalukuyang opisyal at mga lider ng gobyerno. Samantalang, ang Senado ay nagsisimula ng magtakda ng mga susunod na pagdinig, inaasahan ng higit pang mga testigo at ebidensya na magsusustento sa mga pahayag ng eyewitness. At heto nga mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Ibabahagi sa inyo dito sa video na to. Itong si Atrasabante, ito tanong lang ha, ito tanong lang Mr. Atrasabante. Okay? Pwede mo sagutin at pwede mong hindi sagutin. Ang tanong ko lang naman sa inyo, sir, kinausap niyo ho ba yung DepEd official na di umano tumatanggap ng sobre, di umano ha, galing sa mga tauhan nitong si VP Sara? Kasi napahiran na kayo dyan na nakikipag-usap kayo sa mga resource person. At base dun sa ating nakitang pakikipag-usap nitong si Paduano, dyan sa resource person na yan, malamang sa malamang, ako ayaw kong mag-isip ng masama dito, pero yung ginawa nyo kay Colonel Grijaldo, hindi ka tanggap-tanggap yun. Yung ginawa nyo dun sa mga resource person, dyan sa Tuwad Committee, parang yung ginawa nyo dyan sa ano na yan, parang magkaparehas ng pattern. Ika nga, kayo na lang humusga mga kababayan. Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Focus lang ho tayo sa naging palitan nitong si Atrasabante at ng DepEd official na yan. Panoorin ho natin ito mga kababayan. Ibang klase talaga. Ay, teka lang ho mga kababayan, bago natin umpisa ng ating talakayan, mega love shoutout ho muna pala tayo. Mega love shoutout ho muna tayo. Nakalimutan natin, mega love shoutout ho muna pala. Dito kay Sir Rene Familiar, itong si Sir Rene Familiar. Sir Rene, ano ho ba talaga? Tambay lang ho kayo dito sa umaga, tanghali, gabi, hapunan, almusal, madaling araw, nandyan si Sir Tony. Rene Familiar. Maraming salamat, sir. Dalawang kamay sa saludo. Mega love shoutout. Maraming salamat ho sa 8 Australian dollars. Walang paano natin itong si Sir Tony. Itong si Sir Rene Familiar. Mega love shoutout din ho dito kay Banateros Baines Lori. Maraming salamat. Mega love shoutout ho. Maraming salamat sa 500 yen na mabuhay po kayo, mag-ingat po kayo dyan sa Japan. Mega love shoutout. Maraming salamat ho, maraming salamat. Mega love shoutout din ho dito kay Mios Vlog. Maraming salamat ho Mios Vlog. Maraming salamat ho, mag-ingat po kayo dyan sa Toyama, Ken, Japan. Maraming salamat ho, mag-ingat po kayo dyan sa Japan. Maraming salamat. Mega love shoutout sa lahat ng nag-comment, nag-share at lahat ng
ano ang ginagawa nila dyan sa comment section. Maraming salamat. Eto, narekta na ho tayo dito kay Atras Abante. Rekta na ho tayo dito kay Lord. Okay. Were you requested or were you pressured? I was requested, sir. You were requested. You were not pressured at all. Come on, tell us the truth here. I was requested, sir, in a nice way. Thing is this, you received Teka lang, sumagot na eh. Requested in a nice way. Ting-ting, ang tanong dyan, baka meron nakipag-usap dyan sa alin na yan. Baka bago nag-umpisa yan, eh, hinila yan doon sa madilim na pasilyo. Di ba? envelope 9 times, am I right? Yes, Your Honor. Is that not a form of pressure? Honestly, sir, the first time I met or I talked with Have you ever asked why Di pa tapos yung sagot, meron ka na naman tanong, walang yakang patanda ka, ha? Parang, kayo ayaw nyo ng mga bastos, pero kayo ang babastos nyo dyan sa... Anong nangyari sa Pilipinas? Bakit tayo pinasok nitong mga ulupong na to? are you being given an envelope? yes, sir, I asked her, but What was the answer? it's just an allowance from the Vice President. Was that? It was just an allowance from the Vice President. Allowance lang naman pala eh. Malay natin itong si Madam Katalan, ano yan, masipag, mahusay sa trabaho. Kaya meron siyang allowance. Ang tanong ko sa inyo, si Speaker ba hindi kayo binibigyan ng allowance? Diba? Base sa aking nakikita, meron kayong Rolex, Patek Philippe, meron kayong Cadillac, wala kayong allowance? Actually, I Is asked that allowance. is that liquidated or is that recorded or is just given to you? Because it's really different when you say allowance and it's just an envelope given to you. Am I right? Sir, the first time I received it, I honestly asked Shine, Ma'am, is it part of the confidential fund? Sabi niya, no. It was just an allowance from the Vice President. So, for me, honestly, I received it knowing that it was not part of the Who gave you confidential Who gave you the envelope? ASEC, Sunshine Fajarda. Who requested you to sign the counting report? It was also ASEC Shine Fajarda. Therefore, if it was Asek Paharda who requested you as you Kayo naman, pero pagka pinag-uusapan yung allowance dyan, kumusta naman yung mga allowance nyo? Pagka merong mga ganyang klaseng pag-direct, Sign. balita daw ho natin, daang milyon ang budget ng mga ganyang klaseng pag-direct. Kayo ho ba? Tayo nagtatanong, magkano ho ang allowance nyo pagka nagtatanong-tanong kayo dyan sa mga ganyang klaseng meeting? and she is also the one that gave you the envelopes. Would you not think that it's a form of pressure on your part? Come on, but please tell us the truth here. Come on, laglag mo na, direktahin mo na. Sabihin mo, pinipressure ka. Hindi ka titigilan ng matandang uhugin na yan pagka hindi ka sumunod sa naratibo nila, madam. Kung ako sa'yo, sumunod ka na. Ako okay lang walang problema. Kasi magpakatotoo tayo kahit anong mangyari dyan, doon ho papatungo yung mga pinag-uusapan na yan. Papunta ho talaga tayo doon sa impeachment. Wala ho tayong magagawa, mga merong trililing merong mga saltik yung mga di ba? Wala ho tayong magagawa, doon ho talaga papapunta yung usapin na yan. Kaya huwag na ho natin patagalin. Kung merong maghahain, yung mga aso nitong si Tambaluslos na nasa labas, maghahain, tanggapin nyo na yung impeachment complaint. Tingnan na natin kung merong sustansya yung mga yung mga reklamo kay Vice President Sara Duterte para magkaalaman na once and for all, para matapos na yung mga alingas-ngas na yan. Kasi kung paninira lang yan, hindi ho gumagana yan. Kasi una sa lahat, kung tayo dito sa PH Update, pagka sinabi natin wala na tayong tiwala sa mga Duterte, naku, malaki problema dyan. Malaking problema yan. Ibig sabihin, meron ho talaga tayong problema dito sa mga Duterte na to. Pero habang si PH Update at yung mga vlogger na kilala nyo na tinatayuan na talagang handang makipagbalagbagan dito sa mga Duterte na to, huwag nyo hong paniwalaan yung mga ulupong na yan dyan sa House of Representatives dahil yung mga yan, interest lang ni Tambaluslos ang kanilang pinuprotect dyan. Yun ho ang katotohanan dyan. Because look, I think you know what I mean, isn't it? I do not think that you are going to receive envelopes
from the same person that requested you without you realizing the pressure of signing it. Ms. Catalan. Your Honor, at the first giving of the envelope, I honestly and asked ASIC Shine if it is part of the confidential fund. Sabi niya, hindi, this is just an allowance from the secretary. So I trusted her word for that. And without any thinking, it was really part of the confidential fund, honestly on my part. So I received it honestly on my part without any, it was part of the confidential fund. I am saying this to you because alam mo, talagang saying this to you talagang, wala na. Mayayari ka sa amin dito. Yayariin ka namin dito. and my heart goes out to you, Ms. Catalan. You know, I think it would be Ganyan ka ba nanliligaw nung bata-bata ka, Brad? Ha? Ganyan ka ba kasi? Dating parang nanliligaw ka eh. Itong mama na to, sa totoo lang, ano ho yan, karakas pa lang ho yan hindi na mapagkakatiwalaan. Kaya kung ako sa inyo, tumatakbo ulit yan kayo. Doon sa mga kababayan nating, sa mga boboto dyan sa mama na yan, ibutuhin nyo yung kalaban ng mama na yan dahil wala akong kwenta yan si Atrasabante. Kung matras ka na, sir, huwag mo nang ituloy yan. It would be best that, in your own heart, you have been pressured because you received the envelopes. They're not only being requested, you have been pressured because you received envelopes thinking that they are just allowances, but you know it is never recorded. It is not part of the budget that was given to the OVP or the Secretary of Education. It's not part. Did you sign the voucher for it? No, Your Honor. See? I mean, so what I'm saying is this. Those 9 envelopes you received is a form of pressure on your part or on the part of the same person that asked you to sign. Ms. Catalan. Am I right? Yes or no? No. Yes or no? Maybe, Your Honor. No, it's not maybe. It's yes, is it? Yes mo na, pinapahirapan mo pa itong si Lolo. Yes mo na, yun lang naman gusto marinig ng mama na yan. Yes mo na, madam, yes mo na, please. Yes mo na. Am I right? Maybe, Your Honor. Maybe your honor. Ayun. Okay na ba yun, sir? Okay Am I na. pressuring you now? Oh, Am I pressuring you now? oh, oh, oh. Maybe your honor ulit. I'm so nervous right now, Your Honor. Oh. Mr. Chair. The Chair would like... Yan ho nararamdaman ng mga dyan resource person. Yung mga tanong ho kasi nila, akala mo talagang para sa bayan yung ginagawa nila. Okay lang sana eh. Kung talagang ito si VP Sara, may dinispal kong pera, yung tipong, yung makikita mo yung napakarami niyang mansyon, napakarami niyang relo, napakarami niyang kung ano-anong koloretes sa katawan, di ba? Okay lang eh. Questionin nyo si VP Sara, tanongin nyo kung saan niya dinala yung pera na yan. Pero nakikita ho natin dito kay Vice President Sara Duterte, yung simpleng pamumuhay. Wala ho siyang hindi ho marangya ang kanyang pamumuhay. Kagaya nitong si Atrasabante, mayroon ka bang cross na ganyan? Ganyan, matanda ka, oo. Ayusin mo buhay mo, sir, ha? Ayaw kong pumunta dyan sa usapin na yan, pero yung pagiging banal mo na yan, huwag mong dalhin sa Pagka, napapasok ka na bilang congressman, tupad mo yan. Dahil kahihiyan sa kongregasyon mo, yung mga pinagagawa mo, lang yan kung matanda ka. Eto na ho. I recognize the presence of the Honorable Jude Casidre, the Deputy Major. Ayan. Hey, Jude. Ito. Lagi ko kung tinatanong mo pagka nakita na natin si Jude. Bago mo kami banatan ng kung ano-ano, hey Jude, turuan mo muna kami paano magluto na sinigang na baboy. Authority Leader from Timog Party List. Mr. Chairman, Yes, this will be my last Mr. Chairman. manifestation, Mr. Chairman. Just I want to put in the record that in today's hearing, Ms. Catalan, the head chief accountant of DepEd, admitted that indeed he was, as the term being used by her is being requested to sign, but of course,
tumanggap din po ng extra si Ms. Catalan. Now, but on the previous hearing, Mr. Chairman, I just want to put in record that it is not only Catalan no, na tumanggap ng ang sobre. Attorney Oreste Osias also admitted. Now, even Attorney Michael Wesley Poa, nandito ngayon, admitted also, but that was December, only December. But he still admitted that he received some amount from the Vice President. And of course, Miss Gloria Jumamil also. Huwag mo nang bagitin yung si Gloria Jumamil, Brad. Huwag mo nang bagitin. Kasi yun, nagsusulisit yung ali na yun na walang hindi alam ng kanyang principal. Nagbibigay siya ng kung ano-anong mga sulat para magiging ng pera. Base doon sa sinabi nitong si Vice President Sara Duterte. Yung si Jumamil, hayaan mo yun. Di kasama sa usapan yung walang yan. Merkado, si Ma'am bit-bit niya pa yung mga sobre, no? Yung original na mga sobre. Talaga, At nandito ngayon, no? In possession natin. And of course, lahat na to is galing from Miss Sunshine Farda na heya ni BP at the same time asawa nung SDO ng Office of the Vice President in relation to confidential fund. So as of now, apat na po ng mga officials ng Vice President na umamin na tumatanggap po ng sobre galing sa Vice President. Thank you, Mr. Chairman. That's all. Mr. Chair, Congressman Sia, hello. I yield to the senior. I just have a few questions, but I yield to Chairman. The Chair would like to recognize Congressman Ako. Thank you. Madam Catalan, dadagdagan ko yung pagka-nervyos mo. Isa pang coops to. Ito yung isa sa pinaka-coops. Isa sa mga pinaka-coops yan. Sa totoo lang, yan si Romuald. Nag-iisip lang ako dun sa sinabi mo na noong binigyan ka ng unang sobre, sinabi mo kagad, ang tanong mo kagad galing ba ito sa confidential fund? Tama po ba yung pagkarinig ko? Yes, Your Honor. Bakit ganun ang tanong mo? Because honestly, I'm wondering ba't ako bibigyan? And during... Ngayon, it was after honestly, the... nagtanong ka kung bakit ka binibigyan. Ano ang sagot dun sa tanong mo na yun? But I was made to understand by ASEC Shai na it is an allowance from the secretary. Kayo po yung accountant, di po ba? Yes, Matanong sir. ko po kayo, saan po nanggaling na pondo, ang source of fund, nung allowance na binigay sa inyo? And I didn't have the courage to ask for that. Pag tinanong mo, you had the courage to ask, galing ba ito sa confidential fund? Tapos you did not have the courage to ask, saan galing yan kung hindi galing sa confidential fund? Di po ba? Sure, Honor. Di ba? May lakas kang loob na tanungin, galing ba ito sa confidential fund? Pero hindi mo tinanong nung sinabi niya, hindi galing sa confidential fund yan. Saan galing? Di ba dapat yun ang sunod na tanong? Following your line of questioning. Kasi, madam, it is irrelevant whether you're aware of what you have signed or not. Kasi under the circular, you can be also liable. You cannot escape that kasi sa dami na inimbestigahan ko, basta nakikita yung signature na nandun yung signature, papailan ka ng kaso ng investigador. Di ba? Lalong kinabahan itong si Ma'am Catalan. Yari ka dyan, wala. Kaya nagkukuha ako dun sa kwan You were brave enough to ask. Ang dami yung ini-stress. Pag, ayan na, yung ali na yan. Yung ali na yan. Pagka sa susunod na hearing mo, makikita nyo iba na kung pagkukuhan. Sigurado, dyan sa stress, pressure, lahat ng ginagawa nitong mga walang yang post dito sa mga tao na to, meron din naman bawi ang tadhana dito sa mga walang yang congressman. Hindi pa ngayon. Siguro sa mga susunod na panahon, abangan nun natin itong si Vice President Sara Duterte. Yan, alam nyo kung bakit gusto nilang ma-impeach itong si Bibi Sara para hindi na siya makahawak ng pwesto sa pamahalaan kasi pagka na-impeach ka na, ganun ang nangyayari. Kasi pagkaya si Bibi Sara, nakaupo yan sa Malacanang, nakupo. Kung ako sa iyo, ako, abante, ay, nakupo. Mag-alsa balutan na kayo, may kalalagyan kayo sigurado. Kung galing sa confidential fund. Kasi nasa isip mo na dun sa Ay, pinirmahan. may kalalagyan ha, makikitahan kayo ng mga irregularidad sa mga pinagagawa nyo na yan. Baka sabihin, baka may misinterpret tayo. mo, doon manggagaling yung pondo na binibigay sa iyo as an allowance. Di ba?
Yun na napasok sa isip mo eh. Na binigyan ka ng allowance sa pagpirma mo dahil sa confidential fund. Sa pag-clear o liquidate ng confidential fund. Di ba, Iha? Yes, Your Honor. Yes. And you didn't know that because of your signature, pwede kang lumubog. Tama? Iha? Yes, Your Honor. Sige. Thank you, Mr. Chair. Thank Mr. you. Chair, with the indulgence of Congressman Adjong, Sama naman, mas masama pa rin sa akin, pwede ka lubugin. Saan mo nang papalubugin dyan? Ikaw talaga ako po. Nervyoso na nga itong si Catalan. Hindi pinapanood. Congressman Siya Abando tuwa, at the other Congressman Akos said. I remember some years ago, Mr. Chair, mga resource person. that when the Vice President was still in the DepEd, that there is a rule that she made, no gift policy. Am I right, Attorney Powa? Yes, Your Honor, that is correct. Your Honor. That's the rule. No gift policy. Do you remember that, Ms. Catalan? Yes, Your Honor. So why is she giving envelopes? If the rule in her office is no gift policy. Therefore, even the Vice President would think that whenever a gift is given, that's bribery. That is subtle bribery. Ms. Catalan. Maybe. Not maybe. Sabi mo sa akin, no gift policy. So therefore, if the Vice President said that there is no gift policy, therefore she is trying to avoid any kind of a bribery or a corruption in his part. Tony, Powa, can you please, do you believe that? Well, yes, I do believe that, Your Honor, because even as OSEC, when I was in OSEC, no gift talaga kami from anyone. No gifts. No gift policy was in place. So, nakita niyo yung answer ng dating spokesperson ni Vice President, am I right? That's the reason why I'm asking you if you are pressured. Siguro kinakailangan, sabihin mo na rito sa amin. Sabi, itong si Yusek po, parang di maganda lagay niyo. Hindi na siya kasing dati kasing tikas nung Yusek po. We're pressured because of the allowances given to you. Oo. Hindi nyo na kinakailangan pagtagpan pa yung nagbigay sa iyo eh. Ako, hindi ko sisisihin yung mga tauhan ni Bibi Sara na aalis sila ngayong mga panahon na to sa tabi. Hindi ko natin sila masisisi. Kagaya ng mga ibang mga kasama niya nung nasa ano pa siya, DepEd, ngayon sa OBP, kung mag-aalis na yung staff niya, hindi ko tayo magtataka. Kasi sila ho ang dinidigin dahil hindi nila mahawakan, hindi itong mga congressman na to, hindi nila mahawakan to si Bibi Sara. Kaya, ang binibira nila yung mga tauhan ni Bibi Sara. Doon mo kasi, yun ang kahinaan itong si Vice President Sara Duterte. Kaya hindi ko niya pinapadalo yun. Si Yusek po, dalo na dalo. Ikaw, Miss Catalan, ikaw po ang accountable dito, ikaw ang kawawa dito. You do not even need to protect those that gave to you the envelopes. Because the fact is this, when the rule in the Vice President's office is no gift policy, she would think that to be corruption. Oh, therefore, yung pagbigay ng allowance sa'yo is actually subtle bribery. Hindi po ba? But according kasi kay Attorney Shine during that time, it came from the secretary and who was really just maybe he was just grateful dun sa performance namin. So I considered it not really a form of bribery or I was not pressured to sign the liquidation voucher but I was requested to sign it, sir. Malinaw hindi siya pressure, huwag nyo nang pagpilitan, pinagpipilitan. Pinagpipilitan ako kasi nito si baka, madam, kung ako sa'yo sabihin mo na pinilit ka, baka hindi makatulog yan. Yung si Abante, baka hindi makatulog yan, sabihin mo na, sir, ano ho ba gusto nyong marinig? Gusto nyo ba marinig na pinilit ako? Okay ho, pinilit na ako para manahimik na ho kayo. I'm not going to, in any way try to convince you otherwise, Ms. Catalan. What I'm just trying to say is, when the rule of the Vice President is no gift policy. In fact, hindi nga siya tumatanggap ng gift sa amin kahit nabigyan namin siya. Hindi siya tumatanggap Ngayon, kung siya mismo hindi tumatanggap, ba siya nagbibigay sa inyo? As a form? Ibang usapan nyo kung hindi siya tumatanggap, baka nasaktan yung
Yung amo nyo, binibigyan ba ng gift itong si Bibi Sara, kaso hindi niya tinatanggap. Baka kaya galit na galit yung amo nyo sa kanya, kaya ganyan yung banay nyo na. Binigyan nyo siya ng regalo. Iba naman pagka siya nagbigay, panigurado, hindi yung galing sa nakaw. Of gratitude. That's your duty. Parang naman sinasabi yung binibigay nila galing sa nakaw. Wala akong sinabi nun, kayo nagsabi nun. Hey, Ms. Catalan, whether there is no envelope given as a form of gratitude, it's your duty to do your job. Am I right? Yes, Your Honor. That's what I'm saying. Mr. I'm saying, Congressman Sia, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. Just like to do some follow-ups on the questions of Chairman. sa mga walang Ms. Catalan, I'd like to know, I think this has already been asked of you, pero I'd like to know, how long have you been working in DepEd? I've been with the department for almost 36 years, sir. 36 years. As a accountant, no, familiar naman po kayo sa trabaho ninyo for the past 3 decades. Alam niyo po yung differences between incentives, bonuses, allowances, hindi ho ba? Yes, Your Honor. And when you say bonuses and all of these categories, meron pinagkukunan po ng pondo dyan, di ba? Nakalaan naman po yan. No? Yes, Your Honor. Can you enlighten me po, because according to your responses, you treat this regular, I don't know how to label it, but as a gift, no? Just for the lack of a better term. Kasi hindi mo po mapinpoint kung saan talaga galing yon. Pwede niyo po sabihin, clarify sa amin kung based on your experience, kasi alam naman po natin may mga bonuses yan, di ba? Sa mga regular employees. In fact, before the end of this year, mayroon talagang bonus packages siya binibigay. And mayroon namang incentives, no? Can you at least distinguish based on